Go ahead. Make my day. In my principle, that is just, you're like the scum of the earth to me. So yun ang masasabi ko. Kung sana nag-resign ka muna, bakbak ka ng bakbak, okay yun. Meron ka pandangal noon, meron ka honor. But while you're inside, forever you'll be a traitor. Yung record mo, traitor ka. Traitor ka. Yun ang masasabi ko. And forget about being president. You will never be president with that kind of an attitude. Praise the Father. Sa punto po ito, Pastor, dadako na po tayo sa ating mga katanungan para sa ating mga current issues. On President Duterte versus Pacquiao po, Pastor. Pastor, magandang gabi po. Mainit ngayon ang palitan ng mga pahayag ni Senator Manny Pacquiao at President Rodrigo Duterte. Sinabi ng senador na 3 times worse ang korupsyon sa kasalukuyang administrasyon kaysa sa nakalipas. Sinagot na po ito ni Pangulo na pangalanan at tukuyin ng senador kung sino ang mga tiwaling opisyal. Aling-aling ahensya ito. Sinagot din ito muli ng senador, subalit walang naibigay na specific names. Ngayon, Pastor, kahit hindi po ninyo kaibigan si Pangulong Duterte, hinihintay po ng publiko ang opinyon ninyo sa bagay na ito. Salamat po, Pastor. Maganda to kasi lahat ng tanong dito sinasagot natin, ano? Spiritual man o about politics o about sa ating bansa, kasi importante rin ito. Pangalawa, kung korupsyon ang pinag-uusapan, ito bang tax evasion na ginawa ng ABS-CBN Senator Manny Pacquiao, korupsyon ba ito o hindi? Korupsyon ba ito o hindi? Kaya hindi sila na-renew ng franchise kasi meron silang korupsyong ginawa, hindi sila nagbayad ng tamang taxes. It's called tax evasion. Yun sa Development Bank of the Philippines na inimbestigahan ng mga magigiting nating congressman in the likes of Congressman Marcoleta, Congressman Defensor, Congressman Barsaga, Congressman Remulla. Yung sa DBP, walang collateral, nakapag-loan sila ng more than 9 billion. Hindi pa yata nabayaran hanggang ngayon yon. ABS din yon. Corruption ba yon o hindi? Please, pakisagot kasi SMNA ito. I'm not talking here as the Son of God, the appointed Son. I'm talking here as the chairman of this media network, which will stand for the truth anytime. Corruption ba yun o hindi? Kung ang sagot mo, corruption, bakit ka pumirma at isa ka sa mga senador na pumirmang ibalik ang franchise ng ABS-CBN? Alam mo palang ito'y korupsyon ang ginawa nila sa tax evasion, pagsisinungaling, at ang condonation noong naghiram sila sa DBP at walang collateral. Hanggang ngayon yata hindi pa nakapagbayad. Pakisagot. Dalawa muna yon. Meron pang iba dito pero kinakapos tayo ng oras. Kaya iniintay ng taong bayan ang sagot ninyo dito, Honorable Senador Manny Pacquiao. Maganda yung crusade ninyo against corruption, pero patotohanan ninyo. Yung tinabi din ng ating Pangulo, ituro mo ang mga tao at ahensya at gagawin ko ng paraan within 1 week. Ganyan ang magandang transparency ng isang pagiging Pangulo. Huwag lang tayong haka-haka, mag-aakusa, tapos bo-broadcast natin, lalagay natin into bad light someone, and in this case, you are making a sweeping accusation against the whole government of the Duterte administration, which is unfair if you don't have the facts like I am holding here. At sinabi naman ng kinaukulang ahensyang sinabi mo, pasimula tayo sa DOH. Alam mo, kaya gumawa ng presidential
Commission on Corruption. Kasi yun nga ang tututukan ng presidente. Isang tao lang siya kahit na pangulo siya. Meron siyang magalamay na dapat tumututok dyan. Pag dumating sa kanya, ang problemang yun, gagampanan niya. Ang akusasyon mo is, he's corrupt. He's a corrupt president. Which is unfair to me, to all of us Filipinos who believe in him. And he is doing his job. And he's transparent about it. So, kung walang magsasalita ng totoo, walang broadcast media tulad ng SMNI, malilin lang na naman ang tao. Malilito na naman ang tao. Babalik na naman tayo sa uno, malilin lang na naman sila, tapos pala meron lang kayong ambisyon. At pangatlo, ako wala akong believe sa mga taong traidor. PDP laban ka, president, chairman ng ating Pangulo. Meron ka palang mga patutsada, mga akusasyon. Meron ka palang pagbatikos. Tinraidor mo siya. He was not aware of it. Hindi niya inaasahan, tinraidor mo. Sana bago mo ginawa yun, nag-resign ka muna. Kasi bakit? Kilala ng tao na ikaw kaibigan ng Pangulo. Kilala ng tao na ikaw kinumpiyansahan ka ng Pangulo. Marami siyang pabor na ibigay sa iyo. Siya pang naglagay ng ano mo sa military. Siya pa yung nagganon sa iyo. Tinaas pa yung kamay mo. So, kumpiyansya siya sa iyo. And then, all of a sudden, nagsalita ka laban sa kanya. Binira mo siya ng patalikod. That is, in my principle, it is unforgivable to me. Wala akong kumpiyansa sa mga taong traidor. Because anytime, pwede silang mag-traidor. A traitor is a traitor is a traitor. Kaibigan kayo. Kapartido mo pa siya. Kada birthday mo, pinupuntahan ka niya. Nung nagmilitary ka, siya pang naglagay ng kalo sa ulo mo. Oh. Tapos bigla, sasaksakin mo sa likod. Hindi niya inaasahan. You drew the first blood. And it was very shocking to us and to everyone. Hindi nga niya pinansin muna yun eh. Kita mo, hindi man siya nagsalita. Pero nung inakusahan mo ang kanyang administrasyon ng korupsyon, napilitan siyang magsalita laban sa iyo. Pero para sa akin, meron ka palang ganong plano. Lumabas ka lang muna sana sa PDP laban. Kasi hindi ka kilalang oposisyon eh. Kung si Drilon ang magsasalita noon, si Pangilinan na si Trillanes, hindi na kami magtataka. Hindi na magtataka ang taong bayan. Oposisyon yun eh. Ganun talaga yung gusto nila eh. Pero ikaw, kaibigan mo ang Pangulo, malapit ka sa kanya, pinupuntahan ka pa niya. Tapos sasaksakin mo siya sa likod. Masama sa panlasa ng Pilipino yun. Hindi masyadong kumakasa ang mga Pilipino sa mga traidor. Ako, hate ko talaga yung mga traidor. Oh. Kung gusto mo palang ganon, bigla kang gumanon kasi may ambisyon ka na baka hindi ka ang itaas ng Pangulo kasi narinig mo yung Duterte o Go Duterte, masamang loob mo, kaya binira-bira mo, lumabas ka sana muna para meron kang dangal, meron kang honor. Lumabas ka muna. Doon ka bumakbak. Makisama ka na kina Drilon, kina Pangilinan, kina Trillanes, at sa Inodoro 8. Ganun ba yan? Yung Otso Diretso o sa Liberal Party. Doon ka pumunta. Tapos rumatsada ka sa gobyerno dahil hindi mo masikmura yung ginagawa nila. Yun, pwede pang tanggapin yun. Na baka meron pang benefit of the doubt ibigay sa iyo. Pero you are in the house. You live in the same house. And he is eating with you.
And he has confidence in you. And then all of a sudden, on his back, you stab him. What kind of a president will you be? Anong prinsipyo meron ka? Saksakin mo, hindi niya inaasahan. Oh, para kang si Brutus nung sinaksak niya si Augustus Caesar, di ba? Sabi ni Caesar, eto Brutus, why Brutus? Hindi niya inaasahan eh. Oh, kung sa pagnanakaw pa, qualified theft yun. Halimbawa, may kaibigan ako, kumpiyansa ko, kaibigan na kaibigan ko, natutulog kami magkatabi, yung pitaka ko, iniiwan ko. May masama pala siyang balak, ninakaw niya yung pera ko, tapos umalis. Qualified theft yun. Unbailable yun. Kasi, ang qualified theft, pwede mong patay ng tao nakatalikod. Hindi naasahan. So, kung ganun pala yung plano mo, nag-resign ka sa PDP laban, hindi ko na masikmura ang ginagawa nyo dito. Itong administration ito, twice or thrice corrupt, alis ka, punta ka sa oposisyon. Baka paniwalaan ka pa. Pero kahit doon mag-oposisyon ka, ipakita mo rin ang ebidensya mo. Pero in my book, traitors are nothing but the scum of the earth. Kung ako sa aking denominasyon, meron akong ministro na nagsasalita ng masama sa aming leader. Sinabi ko sa kanya, right mo magsalita kung gusto mo. Pero umalis ka muna sa denominasyon natin. Lumabas ka muna. Huwag dito. Habang leader natin yan, ang ating responsibilidad, sumunod, siya mag-lead. Kung meron man siyang kasalanan, mananagot siya one day because God is the judge. Pero magsalita ka laban, nandito ka sa loob. Masama sa lasa ko yun. Lumabas ka muna. Doon, bumakbak ka ng bumakbak. Kaya dito sa mga kasamahan ko, sabi ko, pag nagsalita kayo ng laban, nandito kayo, isang iglap, papalisin ko kayo dito. Gusto niyo magsalita laban sa ministry sa akin, lumabas muna kayo. Doon kayo magsalita sa labas. Yun, lahat ng basura ilabas ninyo sa bibig ninyo laban sa akin. Matatanggap ko yun. Pero habang narito kayo, kumakain kasama ko, the same bahay tayo, huwag niyong gawin sa akin yun. Hindi ko mapapalampas ang mga katampalasan ng ganun. In my principle, that is just, you're like the scum of the earth to me. So, yun ang masasabi ko. Kung sana nag-resign ka muna, bakbak ka ng bakbak, okay yun. Meron ka pandangal noon, meron ka honor. But while you're inside, forever you'll be a traitor. Yung record mo, traitor ka. Traitor ka. Yun ang masasabi ko. And forget about being president. You will never be president with that kind of an attitude.